Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa service charges. Ano nga ba yung service charges at bakit nga ba tayo nakakaltasan ng service charge sa ating mga savings account? Yan ang ating pag-uusapan, so if you are ready, let's begin! Pag tayo ay nag-open ng savings account sa ating mga bank, ay usually dinediscuss yan ni teller na if in case na hindi natin ma-maintain, yung maintaining balance na nakaalat doon sa ating mga savings account ay possible tayo na ma-charge ng service charge. So, kalimitan, ayun yung mga service charges at the end of the month. Kasi end of the month talaga nagkakaltas yon. And ang service charges ay nagkakahalaga ng 300 pesos to 500 pesos. So, depende po kay bank or depende po sa bangko ninyo kung magkano po yung mga service charges natin. Pero bakit nga ba tayo kinakaltasan? Bukod sa reason na hindi natin na-maintain yung maintaining balance is, paano ba kasi or ano ba yung basis ng maintaining balance na yan? Diyan pumapasok yung tinatawag natin na average daily balance. So, average daily balance, ito yung computation na kung saan malalaman natin kung tugma ba talaga or equal ba talaga yung nakuha nating maintaining balance para hindi tayo ma-charge sa ating mga savings account. Akala kasi ng iba or yung misinterpretation ng iba na once maihabol nila yung maintaining balance bago pa mag-end of the month is absuelto na sila sa mga service charges. Pero meron pong tamang formula para makuha talaga yung mga maintaining balance natin. Ang formula para makuha yung average daily balance natin is day 1 ending balance plus day 2 ending balance, so hanggang day 30 na ending balance is pag-a-add mo lahat yan. Divided by 30 days, kung 30 days ang meron tayo sa loob ng isang buwan. Siyempre, if 31 days, ay i-divide naman natin siya sa 31 days. At yung magiging total nun, yun yung computation ng ating maintaining balance sa loob ng isang buwan. Para maintindihan nating mabuti is, syempre may example ako para dito. First example is, day 1 na ending balance natin is 3,000. Then day 2 na ending balance natin is 3,000 uli. So, gawin na natin hanggang day 30 na ending balance kasi as in wala kang naging transaction sa loob ng isang buwan and talagang kinip mo lang yung maintaining balance na yun sa account mo. So, ipag-add mo lang lahat niyan at ang magiging total is 90,000. Then 90,000 divided by 30 days, since may 30 days tayo sa loob ng isang buwan, ang magiging total niya is 3,000. Doon lumabas na naabot mo yung 3,000 na maintaining balance kaya hindi ka ma-charge ng service charge sa inyong account. Next example naman is, so day 1, 3,000, day 2, 3,000, hanggang sa day 15, 3,000. So, sa loob ng 15 days, wala ka naging transaction and nakalagay lang talaga na 3,000 sa account mo. Then, day 16, na pagdesisyonan mong mag-withdraw ng 2,000 kasi kailangan mo yung pera. So, ang naging ending balance mo for that day is 1,000. Then, day 17, 1,000. Day 18, 1,000. Then, day 19, nag-deposit ka ng 3,000 sa account mo. So, ang ending balance mo for the day is 4,000. Since meron ka pang 1,000 na natitira sa account mo, then nag-deposit ka ng 3,000, dumagdag lang siya. So, 4,000 ang ating ending balance for day 19. Then, day 20, 4,000. Day 21, 4,000. Day 22, 4,000. Day 24, 4,000. Day 25, 4,000. Then day 26, nag-withdraw ka ulit dahil kailangan mo ng pera. Then, nag-withdraw ka ng 1,000. So, ang ending balance mo for the day is 3,000.
Then day 27, 3,000. Day 28, 3,000. Day 29, 3,000. Day 30, 3,000. So, pag sama-samahin mo yon, i-add mo lahat ng ending balance day 1 to day 30, ang magiging sum niya is 91,000. I-divide mo siya sa 30 days since may 30 days tayo sa loob ng isang buwan. And ang magiging total or average daily balance mo for that month is 3,033 pesos point 33. So, if ang maintaining balance mo is 3,000, ay naabot mo pa rin yung maintaining balance mo. So, hindi ka ma-charge ng service charge for that month kasi naabot mo yung average daily balance. Another example, para hindi tayo nabibitin, syempre, at mas maunawaan natin yung tungkol sa average daily balance. So, day 1 hanggang day 20 ay may 2,000 ka lang sa account mo. Pero ang maintaining balance ng account is 3,000. So, nakapag-start ka ng day 1 mo hanggang day 20 na 2,000 lang yung nakalagay sa account mo. Kasi for example, wala ka munang budget, kaya yun lang yung laman ng account mo for that day. Then, day 21, nag-decide ka mag-deposit ng 500 pesos sa account mo. So, ang day 21 natin, ang ending balance ay 2,500. So, day 22, 2,500. Day 23, 2,500. Day 25, 2,500. Day 26, 2,500. Day 27, 2,500. Day 28, 2,500. Then, day 29, medyo na-alarm ka na kasi magkakatapusan na. So, nag-deposit ka ng 500 pesos. Syempre, parang na-realize mo na, kailangan maihabol ko yung 3,000 ng maintaining balance para hindi ako ma-charge. So, nag-deposit ka ng another 500 pesos para maging ending balance mo for day 29 is 3,000. Then, day 30, ending balance mo is 3,000. So, ipag-a-add lang natin yung ending balance natin from day 1 to day 30. Ang magiging sum niya is 66,000. And then, divided by 30, dahil may 30 days tayo sa isang buwan. So, magiging total niya or ang ating average daily balance for this month is 2,200 pesos. So, naabot nga ba natin yung average daily balance or yung maintaining balance na kailangan para hindi tayo ma-charge? Syempre hindi. Kasi ang naging ADB lang natin or average daily balance lang natin is 2,200 for that month. 3,000 yung maintaining balance ng account mo. So, see, hindi natin siya na abot yung ADB natin. Kaya, mag-charge nga talaga tayo ng 300 pesos sa savings account natin. So, bago tayo magtaka or bago tayo mag-complain kung bakit may service charge yung mga account natin, ay pwede natin computein sa sarili natin yung ating average daily balance. Yun yung kalimitan na complaint na nare-receive namin sa customer service, yung regarding sa service charges, na akala nila walang basis yung service charge na yun, pero ayun lang yung kailangan natin ma-clarify din sa mga clients natin na ADB basis ang ating mga maintaining balance. So again and again, hindi porket na maihabol natin yung 3,000 bago pa mag-end of the month is absuelto na tayo sa ating mga charges. And I hope naman na na-explain ko ng maayos yung nagiging cost ng ating service charge kung bakit tayo nakakaltasan sa ating mga savings account. So again, hindi basta-basta gusto lang ng bank natin na magkaroon ng service charge. So meron talaga siyang basis para doon sa ating maintaining balance. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So if you have any inquiries, just comment down below and itatry natin sagutin yan. So until to the next vlog guys, bye-bye!